Masbate Community Development Broadcasting Network is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. NCDBN. Ang NCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayan mula sa Masbate Trimedia Club upang makatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. NCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. NCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at napang-abuso sa kapangyarihan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/ncdb network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas Municipio. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher. Okay, magandang hapon po sa lahat po na nakikinig sa ating programang Act and Unite. Nandito po naman po tayo sa ating panglingguhang edisyon sa ating pong programa upang magatid ng iba't ibang impormasyon kaugnay po sa mga nagaganap sa ating paligid at siyempre po nagaganap sa loob ng ating mga sektor at pagbibigay po ng daan upang mabigyan ng kaukulang mga opinyong publiko ang mga isyong ating tatalakayin kung ano po ang mga indikasyon at epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama ko po sa programang ito po si kasamang Lynn, na siya po naman ang ating magiging partner sa buong programa natin sa ating pong Act and Unite. Ito po ay bilang handog natin sa parating na pasukan na kung saan po ang ating po mga kaguruan, hindi lamang po dito sa probinsya ng Masbate, kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas ay kumbaga naghahanda na rin para sa darating na pasukan. Kasama po natin si Kasamang Lynn para sa ating pong ilang karagdagang impormasyon para sa ating po mga nakikinig. Anyway, hello po sa inyong lahat. Happy listening po and happy viewing and welcome po sa Act and Unite. Ito po kasi ay programa talaga ni Sir Benny. So, nandito lang po ako para dagdag po sa mga katanungan nyo at magtatanong din po ako maya-maya. Okay, maaari po niyong ipaabot yung mga tanong kay Kasamang Lynn, yung mga dapat nyong malaman, no? Batay po sa ating kakayahan, kung mabibigyan po natin ng mga kasagutan ang anumang mga katanungan po galing sa mga kinaukulan. No po. Okay, sa ngayon po, araw po ng linggo, anong pitsa na ba kasamang linya yon? May 29. May 20. 29. Ayun na nga, ang sinasabi natin na puspusan na rin po ang gagawing paghahanda ng buong nasakupan ng Department of Education. So, this time, more on public service muna tayo. Pagbibigay ng mga impormasyon hinggil po sa iba't ibang programa ng Department of Education na ipinapatupad po sa taong ito. So, kung mayroon man po tayong mga iba pang mga haka-haka kaugnay sa mga ini-implement na mga programa ng Department of Education, no po? Free po kayo na magpaabot ng mga tanong sa atin, ano? At sa ating kakayahan, kung batay po sa ating kakayahan lamang ang pwede nating maisagot sa ating po mga kababayan. Yes, kasamang din.
Kasi sabi mo nga po kasi Sir Benny kanina is magsisimula na po ang pasukan. So siguro parang hindi lang po ata mga teachers ang naghahanda na, at the same time po siguro ganun din ang mga parents na kung saan ang mga anak nila is papasok na din po ngayong pasukan. June 13. June 13. Oh, ito Opo. po yung dineclare na opening ng klase, no? Nationwide. So, nationwide. In line with the Department Order number 23 series of 2016, no po, na nakasaad din dito yung school calendar for school year 2016 and 2007, which is the 2016-17 school classes shall begin on Monday, no, June 13, 2016. And shall end at on Friday, April 7, 2017. Ibig mo sabihin, Sir Benny, ang klase hanggang April 7? April 7, yung... Kasi di ba po usually ang katapusan ng klase every school year is nag-e-end sa March. Opo. Nakadepende kasi yan, kasamang Lynn, na depende kasi na dapat ma-comply mo yung number of school days po na tinatakda ng Department of Education. Opo. So, mostly kailangan po ma-comply yung 202 days na school classes po, no? School days pala. Opo, Na school dapat days. ma-comply mo. So, since magi-start po yun ng June 13, so magtatapos ito ng April 17. April Ganun po. 7. And na-mention mo po, Sir Benny, yung parang school calendar for the whole year. Every year po ba talaga may ganun? May sinusunod ba talaga ang mga teachers na ganun? Talagang may ano na yan? Oh, actually ganun po yung ginagawa Activities, parang ganun po yung list ginagawa of ng activities. Department of Education na kailangan guided yung mga school, Mga school administrators, the teachers as well, na para guided sila doon sa calendar, school calendar, na ito yung dapat sundin. So, ano ba yung mga holidays na So, ibig mo, sinusunod? Opo. Sir Benny, sabihin, every day parang may activity na kailangan mo siya i-comply as a teacher. Of course, yun, kasi may maliban doon sa pagsunod sa school calendar, meron din silang mga tinatawag na class program, no? Lalo na ngayon na puspusan na po yung pagpapatupad ng bagong curriculum under the framework of the K-12. So, ito po yung mga gampanan ng mga teachers. So, siguro pag-usapan natin mamaya ano pa po yung mga ginagawa ng mga kaguruan natin in line with the implementation of K-12. K-12. By the way, kasamang Lynn, sinasabi mo po kanina, ano na po yung mga paghahanda? Every year talaga, since 2008 pa ito, no, na nagkakaroon na ng tinatawag na School Maintenance Week, no? Or tinatawag po itong Brigada Eskwela. So, it will start on Tomorrow. May 30. Yes, tomorrow pala, tomorrow, no? Monday, Tomorrow, yes, sir. Monday. Opo. Kaya, ito yung pinaghahanda ng Department of Education, pati yung mga schools natin na magkakaroon po sila ng kick-off ceremony bukas, and magtatapos ito kasamang Lynn June 4. Kasi opening. So it's a week-long kick-off. activities Opo, na kung saan gagawin ang lahat na mga bagay, no, mga paghahanda doon sa loob mismo ng paaralan, no? So kasama na po dito yung pagkumpuni ng mga sirang mga kagamitan, mga facilities, at mga buildings, mga minor repair. Opo. Sir Benny, pag sinabi pong nagbibrigada eskwela, usually po ba lahat student lang ang nagpa-participate? No. Or pati yung parents? It's a concerted effort ng lahat ng mga stakeholders, volunteers. In fact, yun na nangyayari. I'm a school head sa a certain school sa Palanas North District. Na yung ginagawa namin, every time na schedule ng Brigada Eskwela, so we're able to invite volunteers from NGOs, people's organization,
no, barangay officials, and even the PNP, no, na nagjo-join dito. Nagjo-join din iba sila. yung mga at iba yung iba't ibang sektor, no, nagjo-join sa How Brigada about, sir, Eskwela. yung mga parents ng mga students Oh, of course, in that school? they Nagpa-participate are din? also Or obliged to join talaga? the activities. In fact, sa amin nga, no, may nakahang na kami na tarpaulin, ano, that we are conducting Brigada Eskwela Brigada and Eskwela. kick-off ceremony tomorrow morning, no. So ito yung mga paghahanda, no. Bakit po ginagawa natin ito, no? Para naman na pagdating ng klase, kasi yung naging tradisyon natin noon, ay wag muna natin papasokin yung mga anak natin dahil Opo, diba? maglilinis ng school, maglilinis ng rooms. Siguro naman ganun naman yung Opo. orientation natin dati, no? But this time, dapat pag opening talaga ng klase, opening yan, and start na yung regular classes nila. So ganun po yan, no? Hindi So, na po sila kailangan maglinis ng rooms. hindi na kailangan, at saka hindi mo naman pwedeng i-utilize yung mga Parang dire-diretso na po, sir, dire-diretso yung, na. ano, Opo, yung oo. klase. Yung klase. Wala nang wala nang sagabal. wala nang mga sagabal pa, no? At saka ito ay kumbaga eye-opener din ito sa mga ibang teacher, ano? Hindi naman natin linalahat. Opo. Na kadalasan pag opening ng klase, saka pala sila nagpapalinis. Magpapalinis, opo. At ginagawa yung mga janitor, yung mga teachers. Mga estudyante. So this time, madalas na po itong ginagawa natin na ini-invite talaga natin na mag-participate. Ini-encourage natin yung mga parents na mag-participate sa Brigada Eskwela, no? So, ito typical example natin yung ginawa namin sa last year na para may buo yung participation ng mga parents. Yan. Ini-schedule namin yan kasama ng Len. Halimbawa, day 1, ito muna sila, hinahati-hati namin. Ano yan, sir? By grade level? Hindi naman depende paano kaya po yun? sa manner ng pag-handle ng activity. Ito yung sa amin lang na siyempre nagrereklamo naman yung mga parents, sabi daily talaga i-utilize mo for within 7 days. Opo. No? So, yung ginagawa natin, hinati-hati natin. No? Pero hindi Hinati-hati. po, Sir Benny, yung parang by grade level Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Oo, kasi hindi rin natin matatanggihan yung tulong na ibibigay ng mga ng ibang sektor. Kaya kumbaga pala, sir, mas napapadali ngayon ang ating Brigada Eskwela kasi may mga tumutulong po pala. Opo, at saka parang naging na rin ito, naging practice na rin ng mga parents na merong Brigada Eskwela Bago before pa, opening of classes. So, ano ba yung ginagawa natin dyan sa Brigada Eskwela? Unang-una, yung pagkumpuni ng yung mga sirang bubong, yun, mga chairs and desks, windows and walls, doors, yan. Ito yung mga dapat gawin, no? Na i-kumpuni ng mga magulang, no? And ang iba naman na hindi nakakapunta or physically hindi nakakarating doon sa activity, tumutulong naman sila, no, in kind, no, kasi ini-encourage natin yung support, no, not only physical, no, yung labor nila, kundi pati yung in kind na tutulong na lang doon sa mga pambili ng mga kagamitan, yung mga dapat sir, bilhin. how about po pala yung halimbawa kasi di ba po nagbibrigada eskwela, di ba po, syempre pag nagtatrabaho ka, nakakapagod din po baga. May break po ba or may time din for snacks? Of course naman, Kasi kaya na-mention nyo po, sir, yung in kind na in kind. tumatanggap na, kasama na po yun doon. Opo. Budgeted na rin. Walang koleksyon. Kasi inaano natin po, gusto natin i-clarify. Kasi yung iba naman na bakit daw nagkukolekta tuwing Brigada Eskwela. Opo. Hindi po yun hindi po yung kolekta, no? Kundi donation yung binibigay sa atin. Tayo naman ay tumatanggap tayo. Opo. No? At saka doon sa reporting naman, parang binibigyan natin ng cost yung lahat ng mga tulong sa either labor or
manpower ng mga parents, parang binibigyan natin ng equivalent. Magkano ba? Halimbawa, sa labor, kino-convert natin into daily cost sa labor, no? Yun. Na kumbaga, ito yung na-raise mo sa Brigada Eskwela, no? Ito yung na-raise mo na amount. Oh. I-divide mo po siya in 7 days. Opo. Halimbawa, may tulong diyan na mga materials, para bibigyan mo yan, i-convert mo yan sa presyo, no? At yun ang ilalagay doon sa report. Para lahat po doon sa isang school mapapakinabangan ng lahat. Opo. Okay. So bukas po as far as I know, the Division of Masbate ay nagplano po na magkakaroon po sila ng mobile kick-off yata. Yung division personnel doon sa Esperanza. And I would like also to grab this opportunity na gusto ko lang po ipaabot that I am a member of the Board of Trustees and Masbate Province Division Teachers Employees Association sa province, na isa po ako sa mga Board of Trustees, na the other day nagkaroon po kami ng board meeting, and one of our agenda yung pag-join ng association doon sa Brigada Eskwela. So kumbaga kailangan din natin magbigay ng kaunting panahon doon sa activity na isasagawa ng division office, no? So bukas po parang may iba't ibang plano ang bawat schools na kanilang ceremonial kick-off bukas as the opening of the Brigada Eskwela 2016. Nationwide po yan. Nationwide, nationwide. Kaya nga bukas kailangan makuna natin ng mga footages ang ilang mga schools nagsasagawa ang dito. Ang actual na ginagawa po ng mga nagpa-participate sa Brigada Next Eskwela. episode natin, pwede natin talakayin ulit yan. Kasamang lin. Okay, mga kababayan, yun ang ilang impormasyon with regards sa mga paghahanda ng Department of Education. So, kumbaga, sinasabi ko nga kanina, more on public service muna tayo, no? Pagbibigay ng mga informasyon sa lahat na nakikinig, no? Dito sa mga activities na isasagawa ng Department of Education. Bagamat hindi natin pwedeng pabayaan yung mga iba't ibang reaction, negatibong pananaw, ano? Kasi nga, sinasabi natin nga kasamang Lin na halos taon-taon ganito yung nagiging problema na lang, ano? Kumbaga, kung iano natin pa, kung titingnan natin, bakit kailangan yung mga Brigada Eskwela, no? Bakit kailangan pa mag-participate? Kung talagang ang isang school in place na lahat yung mga facilities, no? Kung lahat ay nakalagay na yung maganda yung mga classrooms, mga bago at kumpleto sa mga pasilidad. So siguro yung Brigada Eskwela magiging minimal yung activities na ipapatupad doon sa mga schools. Yung paglilinis na lang, ano? So, ibig sabihin po pala, Sir Benny, hindi nakafocus. Usually po kasi baga pang nagbibrigada, makikita mo, in some school, part of Albay, pag nagbibrigada, usually makikita mo sa nagpapapicture doon sa ground. Sabi ko, God is standing, Opo. Anong ginagawa? Bakit nandyan? Kaya nagulat ako nung sinabi mo na, pag Brigada Eskwela pala, ang ginagawa is nagkukumpuni ng mga gamit sa loob ng classroom. Ay, ibig sabihin, yung nakita mo, yung siguro, ginagamit na yung Brigada Eskwela, opo, nagpapapicture, doon sila sa ground. Tapos sabi ko, siguro naglilinis or nagkakat ng mga grasses. Bakit? Bakit ganun? Ayun pala, dapat sa loob ng classroom, i-check yung mga kailangan. Yan, within the vicinity, sa school campus, doon sa mga drainage, mga... Opo. Pero siguro, sir, last na siguro yon. First siguro, sa classroom muna, kung ano yung mga kailangan. Yes, opo. Kasi, may tinatawag tayong action plan, ano? Tinitingnan muna, ano ba yung mga priority na dapat gawin sa Brigada Eskwela. So, dapat i-identify muna yung mga dapat, no?
I-identify muna dapat. Halimbawa, i-inventory mo lahat, titingnan, i-account mo, ano ba yung mga ilan ba yung sirang buildings? Then, i-identify na naman yung, ano ba yung particular na dapat kumpunihin sa loob ng isang building. Pero sir, pag nagbibrigada po, di ba po sabihin mo nga magkukumpuni ng mga chair or mga table, ganon. Ang mga materials po sa school or yung parents or yung nagpa-participate sila ang nagdadala ng mga... Ayun na nga, yung sinabi ko kanina na concerted effort ito ng lahat ng mga stakeholders na i-identify ano ba yung mga kagamitan na maaaring gawin. So, halimbawa, hindi kakayanin ng tinatawag natin na school MOA, yung mga materials, no? Ayun, doon mismo sa grupo na nagsagawa ng Brigada Eskwela, alam na, no? Maghahatian na rin sila. O ito pong counterpart namin, no? Counterpart namin ito yung materials, counterpart din yung mga yung pako. Kaya nga sinasabi natin na yung Brigada Eskwela hindi lang nangahulugan na physically present sila, no? Yung manpower yung kailangan, kundi kailangan din yung maka-raise tayo ng mga materials sa kailangan doon sa mga dapat po pala talaga may parang common sense na rin lang pag pupunta ka ng brigada, may kumbaga hindi ka pupunta hindi lang po sa digmaan. Oh, yes, opo. Dapat magdala ka rin ng mga something na magagamit mo, ay tools na magagamit mo pagpunta mo doon. Bukas nga, sige, isasample natin yung school ko doon sa school namin. Opo, patingin kami, Sir Benny. Opo, kukunan ko din ng video. Kasi isa sa mga plano namin na sa kick-off, yun, lahat ay required namin na magdala ng mga tools. Kasi yung pagpunta nga doon sa school ay hindi lang basta ka na lang kasi pupunta doon. Tapos, anong gagawin mo? Kung wala kang dalang kahit isang tools man lang, anong gagawin mo doon? Magtutunga ka. Unlike po pag may sarili kang dalang tools, makakatulong ka kaagad. Anong dapat kumpunuhin. Sige. So, yung po mga kaibigan ng ilan sa mga impormasyon hinggil po sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela, week-long activities po sa mga schools, hindi lamang po dito sa probinsya ng Masbate, hindi lamang dito sa siyudad ng Masbate, kundi sa buong bansa po, isinasagawa po itong Brigada Eskwela. Okay, babalik po tayo sa ating programang Act and Unite, pakalipas labang ng ilang paalala. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, you sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun, sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea, a nice little note that closed with X's and O's, a sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine, you bring me the sun, bring in the sunshine
sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher. Okay, balik po tayo dito sa ating programang Act and Unite with kasamang Lynn, ano po, kung saan tinatalakay po natin ang iba't ibang issues at pagbibigay din ng mga impormasyon kaugnay po sa mga programa ng Department of Education. At the same time, sa iba't iba pong sektor na kailangan natin mabigyan ng pagkakataon na maipaabot sa inyo ang iba't ibang problema o anggulong bumabalot po dito sa mga problema at atin pong isa-isahin ano po ang mga implikasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasamang Lynn, ano ba yung mga... Hindi kasi po, Sir Benny, sabi ko, about doon sa background ng song. Kasi yung simulis, teacher, genius, kaya sabi ko, nung nagpapahinga po kami, nagtanong po ako sa inyo. Sabi ko, lahat po ba, sa tingin niyo po, Sir Benny, lahat po ba ng teachers genius? Generally, yun ang kanilang category as teacher, being a molder of the youth. Siguro naman, kung sa konsepto kasi, sabihin natin na ang teacher talaga ay intelligence. So, kumbaga, po, lahat ay dapat magaling. No? Pero, bakit po? How about doon po sa teacher na hindi naman ina-apply ang pagiging genius sa estudyante? Ganun ba? Mayroon ba? Opo, kasi maraming ganun. May mga incidents na ganun. And aminin man po natin sa hindi, nangyayari po yan. Ganun. Usually sa public schools and even private schools. Sa akin naman po, nangyayari wala yun. talagang bobo na tao sa balat ng lupa. Opo naman, kahit po sa diba? estudyante. Opo. Kasi nga, may sinatawag po tayong multiple intelligence na kung saan ka magaling. Kahit yung mga bata, hindi natin pwedeng sabihin na ikaw ay bobo. Dahil, maaaring hindi siya nakikinig ng leksyon, no? Ngunit titingnan mo, siya, gumagawa ng bagay, nagdo-drawing. Ang galing, di ba? So doon siya magaling. Siguro pwede din natin na i-ugnay doon sa tanong mo na tama, yung teacher ay dapat i-apply talaga niyang ba? Kasi kumbaga sayang po ang pinag-aralan nyo, sayang ang, anong tawag nyo, license nyo bilang guro, kung hindi nyo po i-apply na turuan ang mga estudyante mo. Gano'n naman talaga. Ang titulo lang bilang teacher, talagang taga-mold siya ng mga bata. Kasi nga po, sabi nga na Press Dadong, may mga teachers na, Tama. Opo, unexpected pag nag-visit ka sa isang classroom, may nagapakuhan mga sa estudyante, Ganun or magpapa-project ng something, tapos ng grade mo is 95, basta magdala ka ng ganito.
Hindi ba? Yung mga old It's practice true. ng mga teacher na gano'n, yung Opo. mga mentality ay talagang ayan, hindi naman talaga yan sang-ayon doon sa mandato ng Department of Education. Wala namang gano'n na programa na kailangan mo magpahinguto. Kaya nga ni po, Diba? sir. Oo. Tsaka sabi ko The siguro teacher depende must din naman sa be principal. Always, most of the time nasa teaching siya, nasa loob ng school. At gagampanan siyempre yung tungkulin. Opo, So may mga kaso lang siguro kasamang linag ganun, ano? Pero it's this the lookout of the principal, the school head na ba't Yan. pababayaan niya, no? Opo, i-monitor siguro. Yung makakastigo diyan yung yung school principal. Opo, kasi ang na feedback ganun. is doon sa head ng school. Mm. Usually po talaga ganun. Tapos tatanungin mo yung anak mo, anong ginawa niyo sa school? Wala. Di ba po, sabi niyo nga rin po, hindi marunong magsinungaling ang mga bata. So, paano po? May mga teacher talaga na ganun. Tapos mahilig magpa-contribute. Anything. Maski bawal, dapat may contribution. Yes, yung contribution kasi binabawal na yan sa mga bata. But there are some na things na kino-consider din. May mga authorized contribution, but voluntary in nature pala, no? Na hindi mo pwedeng i-oblige yung mga bata na mag-contribute like Red Cross, no? Boy Scout, yung anti-TB. Na yung bagang proceeds nila ay mapupunta din sa kawang gawa, no? Halimbawa, yung Red Cross, nagdo-donate ka doon sa Red Cross para doon sa pambili ng mga blood, no? Opo. Nakakatulong ka doon sa binibigay mo. Pero hindi But po... pero voluntary in nature, hindi ka pwedeng proceed. Hindi naman pala Opo. Kasi di ba po may receipt, okay naman kasi may resibo po. Opo. Pag bumibili ka, parang may tickets na something na may pipresent mo din naman sa parents mo pag uwi mo. Kasi magtatanong, saan napunta yung pera na hiningi mo? Kasi magbabayad ka sa ganito. At least may papakita naman yung mga bata na andito po mama, papa yung resibo. So mayroon nangyari kanyang kasama ni Len, si Presdadong alam nito, nung namatay na bata, no? Opo. Siya ay member ng Boy Scout. Nagbayad siya, no? Opo. Tapos, yung pala, nag-isip yung parents na naibayad na. Hindi pala nai-remit ng teacher. Yun. Doon. Di nangyari namatay yung bata na aksidente. Wala po siyang nag-claim. Wala siya nag-claim. Ngayon, pinunta namin, no? Nag-intervene na yung media. Dahil nga, naawa naman kami doon sa biktima, sa parents. Hindi kasalanan ng bata. Hindi naman kasalanan yung bata. Kasi nagbigay siya dahil, sino yung gusto na magpa-register sa Boy Scout. Now, matatapos na yung school year, hindi pala na-remit doon sa council yung pera. Kawawa yung parents. Wala Sino talaga po natanggap. accountable nun? Yung accountable doon, yung teacher. Yung teacher. Halimbawa, yung teacher naman, na-remit na yung pera doon sa school head. Opo. Biglang tapos yung school head hindi na-remit doon sa council, Boy Scout Council. Yung accountable, yung principal. Kung saan yung pera naiwan, Opo. siya yung accountable. Paano po yung benefits ng bata? Yung benefits ng bata, pag Sino mangyari talaga, yung isusulder na nung accountable person. Yan, So, binayaran kailangan niya yun talaga magbayad. binayaran yun ng teacher, pero yun na nga, nagmakaawa din siya, no? Siguro, consider din yung, sige, kung ilan yan ang maibibigay. Basta sinabi na next time dapat wag mo nang gawin ng ganito. Opo. Kasi, no? kaya, yun din po sana mga kaibigan, ang maganda dito sa program na ito. Kasi, kumbaga mas naaano po ang ating kaisipan. At saka bilang magulang, mas nalalaman po natin kung ano yung mga tamang gawin or mga dapat po natin gawin. Yes, kasi sa bahagi ko as ACT, no, Alliance of Concerned Teachers Officer, no, ay binibigyan tayo natin ng balancing pagtingin yung mga issue, no. Of course, sabi ka natin, minsan yung mga teacher naman yung nadideprive, no? Siyempre tinitingnan din natin yung mga issues na yung saan ba tayo Dapat lumugar. Lumugar, tama, Opo. ano? Kung saan tayo dapat lumugar. Meron talaga na hindi maiwasan na may mga teacher din daw na hindi mga po ganun namin. na mga Hindi ko po naman linalahat, ano? hininalahat. Pero nga, pag ganun yung mga attitude, no? So yung mga magulang, i-encourage natin na ipaabot yan sa principal. Yung problema naman,
Kung yung principal naman yung palaging wala sa school, direkta na doon sa direkta na paano doon po, sa Sir Benny, yung kaklose ko kasi yung Oh. principal, kaya okay lang sa akin, ganito, ganyan. Hindi naman pwede yan. Wala naman yung ganun. Di ba? Oo. Sa atin naman, hindi naman natin kinukonsinti ang mga ganung bagay. No? Oo. Now, siguro, sinasabi nga natin na responsibility pa rin ng principal yung mga ganung bagay. Kasi pababayaan mo lang ba na ganun yung Opo. mangyayari? Kumbaga, dapat pa din po talaga may monitoring pa din yung principal. Pero may nano din ako, sabi na may reneklamo din yung ganun na yun, papaano daw, pabunot Opo, ng- totoo talaga yun, Sir Benny. Dinidiscourage na yan, at saka yung mga reason naman ng mga teachers, yun. Kasi nag-re-rest din sila, Opo. no? Kung Hindi bakit naman nila sa oras yun, ng opo. klase. Pero it's not a good practice po sa... Tsaka hindi sa naman mga siguro yung teacher. responsibility ng isang Correct. estudyante na gawin po yun sa inyo. So, watch out po, mga parents, ng pag ganun, yun, ipaabot sa principal. Kung wala yung principal, pwedeng i-direkta yan sa supervisor. At saka meron naman binubuong grievance committee yung school na pwedeng puntahan, no, ng nagrereklamo. Kasi usually po baga ang ano din ng mga parents is hindi sila pakikinggan kasi kami ganito lang. Hindi naman. Dapat maging nga tayo, maging kumbaga... Tsaka doon naman po sa mga teachers, wag naman po dapat ganun. At saka dapat maging objective yung dating, na hindi yung sisirain mo yung isang tao, Opo. isang teacher. Tsaka- pag-usapan kung ano Opo. yung pwede na. Ito ay bawal, Opo. hindi ba? Tsaka isang teacher lang ang gumawa, nadadamay po yung iba. Kaya ang pangit tingnan, ang pangit pakinggan din. Kasi pag teacher talaga, generally nga, sabi natin, genius. Opo, yun nga kaya Genius, nagtanong pa ako about genius doon sa talaga song. Siya, Kasi siya po yung taga-panday ng Opo. walang engineer, walang pare, walang doktor pag walang kung teacher. walang teacher. Diba? And sabi- Kaya wag naman bigyan ng lamat yung Pagiging teacher. no? Anyway, yung mama ko Ilan. din pare sa retired teacher, kaya alam ko din naman yun. Well, admitted natin, kasama lang may mga ganun din attitude ang ilan natin ng mga teacher. Pero hindi naman nagkulang doon sa mga pagbibigay ng mga paalaala, no, yung mga teachers. So, at hindi lang paalaala, talaga meron din mga mandato na dapat sundin, no, yung mga public school teachers, no. Nandoon yan sa mayroong mga Child Protection Act, yung mga sa Magna Carta, no, for public school teachers. Magna Carta yung mga rights and welfare naman Opo. ng mga teachers. Pero mayroong mga relatibong mga batas, na nagbabawal sa mga gintong uri ng attitude ng mga mga ilang guro natin, no? Pero sir, may nasampulan na po ba ng mga ganun? Well, meron Meron naman. Marami na po ang kinasuhan ng mga ganoon, mga child abuse, Opo. kaso. Kaya lang, siyempre, bilang din, no, na minsan inaabuso din yung lalo na meron tayong batas na Child Protection opo. Act, no? Na kahit walang katotohanan, gusto lang idiin talaga yung mga Teacher, kasi no? personal na po yung lalo ano. pa may mga personal yung- din nagalit. And may mga karanasan yan kasama din sa ibang school, lalo na sa mga syudad. Pero sir, sa school po na hinahawakan nyo as of now, kumusta po doon sa So ano far very mutual talaga nyo? So, ibig mo po, Sir Benny, sabihin, depende yun sa principal. Depende sa head ng school. Probably yes. Asus. Simple pa lang. Opo, gani. Kasi kailangan mo lang i-handle ng siguro yung naman na hindi mo naman kailangan yung masobra kang higpit, no? Kasi ayoko naman yung takot yung teacher Na mag-approach. na nandyan lang, Opo. natatakot lang yung teacher pag nandyan si principal. Hindi naman siguro ganun yung kailangan natin. Kailangan maging magiging Okay po, mamaya, okay. Yung na nga natin sa teacher na dapat maging maintindihan din yung sitwasyon ng iba, no? Kasi kung masyado ka nagiging confrontational doon sa approach mo sa mga teachers, mas lalong lalayo at saka lalayo ang gagawa nila. ng Opo.
hindi mo gusto or hindi mo nararapat. nagugustuhan. Oo. Opo. Oo. Kaya kailangan mo rin yung maging matimbang na wag masyadong mahigpit. Eh, sir, how about po yung question ni Jethro na yung ibang teachers mababa magbigay ng grades? Saan po talaga, kasi po, saan po ba talaga nanggagaling ang grades? Lahat ba dapat sa, exams or... Kasi minsan po may nagbibigay din ng grades kahit hindi ka pumasok, kahit hindi ka mag-take ng exams, mataas ang grades mo. Saan po talaga nagbe-base? Tsaka paano ang pag-compute? Lalo na yan ngayon, yung sa bagong curriculum, meron silang yung tatlong component ng pagbibigay ng grades. 60, 40, parang ganon, no? Na ito ay binibigyan ng pansin ng mga dapat bigyan ng pansin ng mga teachers. Yung sinasabi natin ng pagbibigay ng grades, I think meron tayong sinusunod na rubrics diyan, no? Anong rubrics? Rubrics yung kumbaga doon mo i-base yung nakuha mong achievement ng mga bata, i-base mo doon sa rubrics na based on the subjects. Hindi, How about subject kasi parang merong standard na binibigay yung paano po yung mga extracurricular? Ayan siguro sa Nakakasabay extracurricular din po, Sir Benny. yun minsan may mga ganun nga mga pangyayari lalo na pag tapos na yung school year, doon nagkakaroon ng mga problema. Dahil merong sabihin natin yung mga may bata na magaling, pero wala naman doon sa mga hindi siya extracurricular. academic, opo. Magaling siya sa academic. Tapos wala siyang Pagdating na sa extracurricular, mahina. Tapos meron naman mahina sa academics, magaling naman siya sa extracurricular kasi isa siyang player and yung teacher ngayon na kasi friendly daw, sinasabi nga ng mga natin, yung mga discussants sa mga seminar ng K-12 na very friendly ngayong pagbibigay ng grades, no? In fact, itinaas na yung standard. Opo. Na sinasabi na wala nga may iwan ng mga bata. So yung pagbibigay ng grades, talagang dapat sundin lang yung rubrics na binibigay o standard, no? Ibe-base yan. Halimbawa, sa mga weekly test, quarterly examination, ano pa yun? Mga sa oral reading, sa oral, kung magaling siya, mayroon yung percentage ang sinusunod dyan. Pero kukuha ka pa din po doon sa extracurricular. Oo, kumukuha dyan, pero pagdating na yan sa sa end of Finals. school o finals, para doon sa pag-identify ng So, ibig sabihin po, bilang estudyante, especially high school and elementary, kailangan mo mag-focus more on academics. Kasi doon po talaga kumukuha ng grado na ilalagay po sa card nyo. Yung mga naman, yung mga may mga ilang teacher din na minsan mahina makuripot, no? Pero kung titingnan nga natin, kung meron ka lang susundin ng mga transmutation table, no? Nandoon na yung mga equivalent, kung ilan yung nakuha mong sa quizzes, meron yan. Meron transmutation table talagang na titingnan. May standard yan, guidelines. No? Sa akin naman, kung halimbawa in good faith yung ginagawa ng teacher, so walang problema. Nandyan yung record. No? Nandyan may mga record tayo na ebidensya na ito talaga yung nakuha ng mga bata. Kailangan na maging fair na wag namang gamitin yung kumbaga yung power mo bilang teacher na porket may mga personal ka na galit sa at saka hindi maiwasan may mga kasi discretion ko bilang teacher kung ibabagsak kita o ipapasa. Hindi yan dapat gawin talaga ng teacher na ganun. Na porkit may personal ka na galit sa isang gagamitin mo yung dahil teacher ka, no? Tsaka kami din po kasi parang bilang magulang, bilang estudyante, parang bumababa din po ang pagtingin namin sa teacher kung gano'n ang gagawin. Paano pa po tayo naging genius kung gano'n? Hindi po ba? Yung mga teacher naman, basta okay lang yung mga records nila. So, nothing to worry about, no? Nandyan yung record, ipapakita sa parents. Okay, ito lang yung nakuha ng mga bata. How about sir yung yung hindi ka nakapasa in grade 4 ka. Supposed to be ngayong June, grade 5 ka na. Hindi ka nakapasa, babalik ka naman ng grade 4. May diyan, no, parang ginagawang
remedial. Kasi, Opo, kasi ano yung, ipapas mo na lang. halimbawa, mahina talaga yung bata, no? As in, hindi nakakuha sa subject na, hindi na inipasa. Mayroon yung mga intervention na ginagawa yung dapat. Na parang i-consider na lang. Hindi naman considered. Ano po? Talagang bibigyan, kailangan mo bigyan siya ng exams. ng exams. Talagang qualify siya on the Tapos, next parang level. yung ginagawa, meron yung summer class. Magsasummer Pero class. pag hindi po talaga sir, talagang kailangan niya mag-retain. Kailangan niya bumalik. O kung kailangan talaga i-retain, lalo na yung na hindi naman talaga, da-drop na lang. Halimbawa, hindi. Pero dapat gawin pa rin, ayon doon sa mga patakaran o mandato. Tsaka kasi Kailangan parang, i-search mo pa rin yung mga... Tsaka sir, parang depression din sa mga bata. Pag hindi po ba nakakasabay sa, di ba sa grupo na, ay, nagbalik na naman ako sa ganitong grade. Dapat kasabay na nila. Parang, yun ang nagiging naman ng mga bata. Nadidepress sila kasi hindi sila nakakasabay. Kailangan talaga. Hindi pwede i-consider na lang basta. Yun ang natin, dapat pag-aralan din ng mga teachers din. Na wag, kung kompleto sila ng mga records. Yung mga records, walang problema, no? Walang problema. Kahit pa makipagtantalan yung mga parents, no? Nandito yung records. No? Okay. Kaya nga minsan pag end of the school year, nagkakaroon ng mga deliberation yung mga, lalo na sa mga honor pupils. Nagkakaroon niya ng meeting na kailangan i-present mo lahat ng mga records sa mga bata. Kasi lalo na po kung ang lang nila is points lang. Maraming parents ang nagque-question, bakit natalo niya ang anak ko sa ganito? Correct. Ganon. Well, yan na mga kaibigan ang ilang mga kasagutan doon sa mga nagpaabot po ng mga tanong kay kasamang Lynn po with regards sa mga hindi po tayo official na kundi batay lamang doon sa naranasan pagkakaalam natin, batay lamang doon sa mga Sa mga katanungan din patakaran po. na atin nalalaman, But hindi po ako DepEd, hindi po ako official ng DepEd para magsalita ng binibigay ko lang yung mga opinion, batay po sa aking nalalaman. Okay mga kaibigan, babalik po tayo sa ating programa makalipas lamang ang ilang palaala. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bringing the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bringing the sunshine to everyone. You sent me a card from
little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. You bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher. Okay, balik po tayo dito sa ating programa po, Act and Unite. Kasama ko pa rin po si Kasamang Lynn para po sa aming talakayan. Ang dami po mga katanungan. Halo-halo. Parang makukulangan po tayo ng oras. Ang dami. Ano? Padating ang maraming... By the way, bago yung mga ilang katanungan po na pinapaabot sa atin, no, yung tungkol sa mga assignment daw ng mga teachers, bakit doon sa malalayong lugar. So, gusto ko pa rin na ulitin po na I'm not in authority to discuss or mag-advise ng kundi batay lamang po sa ating nalalaman. Ano po? Okay, ito pong isang reklamo ng mga member ng Board of Election Inspectors, yung BEIs, kasamang Len, na until now, hindi pa rin nila nakukuha yung karagdagang para may separate amount na bayad sa kanila na hindi pa nila nakukuha, no? Sir Benny, anong tawag doon? Yung parang honorarium nila. Honorarium. So, ito naman ay dahil daw na yung pera na ibabayad sa mga teachers ay idinaan sa land bank, no? Na kailangan pa ng member ng BEIs na kumuha ng cash card. Bakit hindi na lang binigay sa COMELEC? Opo, COMELEC na yung magbibigay. Kasi ngayon parang nagtuturuan. Kasi yung COMELEC, nasa land bank na yung yung pera. The problem now, dahil hindi nila nakukuha sa land bank, dahil ang may binigay na cash card at yung mga kopya ng PIN code, no, ay malabo, no? Hindi klaro. Kaya nagkakaproblema yung mga BEIs ngayon dahil hindi pa daw nila nakukuha. So, yung advice ng taga-bangko over the counter, ngayon, nagpipilahan sa bangko. Ano po? Yung galing sa isla, pupunta, hindi nakakakuha dahil, siyempre, naabutan ng hapon. Napilahan. Ano po? Uuwi na lang sa bahay. So, ilan yung nagagasto nila? So, kumbaga, yung amount na naipasok doon sa cash card na hindi nakukuha doon sa ATM machine, naggasto pa sila ng malaki, no, dahil sa pamasahe. Kasi mag-i-stay pa po sila dito sa city. Yun ang problema ngayon ng mga BEIs, no? Na akala mo yun nga medyo malaki daw, no, dahil umabot na yata ng 6,000 yung bayad sa mga member ng BEIs, no? But the problem, amo po yun na bakit idinaan pa sa bangko, no? Idinaan pa sa land bank. Hindi na lang binigay doon sa COMELEC yung pondo.
Pero sir, every election Elections. po ba yan nangyayari? Minsan may mga depende kasi sa manner ng Or depende din ba po pagbabayad sa ng advice? bakit kailangan pa na idaan doon sa Pwede rin sa ipasok doon sa Department of Education account or meron na ipasok na mismo sa mga ATM machines sa mga teachers. Opo, kasi kumbaga naka-record naman na po yun. Bakit Kasi, kailangan pa magkaroon ng hiwalay na cash card? No? Yan ang malaking problema ngayon dahil marami pong mga teachers ang hindi pa nakakakuha ng kanilang Sir Benny, bayad about sa po eleksyon. doon sa cash card na sinasabi mo, pag nag-a-apply ka po ba ng cash card, kasi sabi mo panibagong cash card, pag mag-a-apply ka po ba nun, di ba po may amount din yun kasi may bayad yun? Opo, yan na nga ang problema dahil diba? may bawas na, no? Opo. May mababawasan din yung yung kabayaran mo sa election service mo. Tsaka hindi naman every election po is mag-serve ka Correct. as BEI. So, paano mo po ma-maintain yung amount doon sa pangalawa mong cash card? Kung hindi ka naman kasali ka o mag-serve nga. Yun ang dapat panawagan natin dito na paano ba ito matutulungan Yung Alliance of Concerned Teachers Manila nag-text nga nagpaabot ng sino pa ba yung mga schools o mga province na hindi pa nakakatanggap ng Opo. ng kanilang bayad sa eleksyon, no? Para ma-follow up naman yun sa national office ng COMELEC o sino po yung responsable doon sa mga bayad o dapat ibayad sa mga BEIs, no? Kawawa naman, nag-service yun na sila, no? Opo nga. Anyway, next election talaga, magiging voluntary na, non-compulsory an election service, no? Hindi na tulad noon na mandato sa Omnibus Election Code na lahat ng mga teachers ay obligado ka na mag-serve. But this time, mayroon na pong inaprubahan na batas, na inihain mismo ni Congressman Antonio Tino, itong batas na yung Republic Act number 10756, na gawing voluntary service, non-compulsory for public school teachers or authorizing the appointment of other qualified citizens, providing for compensation and other benefits. Paano po yun, sir, pag sinabi mo voluntarily? Ibig po ba sabihin, ako gusto ko mag-serve as BEI, hindi naman ako teacher. Opo. Wala na po yung allowance na sinasabi? Wala na? Meron. Meron pa din naman. May mga benefits nga, yung non-compulsory, tapos may karagdagan po, yung nag-improve na yung mga benefits based dito sa inaprubahan na batas, na non-compulsory, pero yun na nga, kasabay din dito, kakibat dito yung pagtaas ng kanilang compensation during election period. Tsaka hindi na po election services. Opo. Tsaka hindi na po lahat ang teachers yung hindi kasi ito nga ay parang tribute doon sa mga teachers na namatay sa panahon ng paninilbihan sa eleksyon, Parang tribute ito po na panukalang batas ni Congressman Tino para naman kumbaga advantage o pabor para sa gusto, mas pabor naman sa ayaw. Kasi kung tutusin, marami nung ayaw mag-serve sa eleksyon dahil natatakot. Talaga naman, dahil yun na nga, yung pumunta nga tayo doon sa isang bayan, na kung saan yung tinutumbok nila, galit sila sa teachers dahil ina-accuse na nandadaya, Opo. My goodness, kumbaga ipapalit mo pa yung karangalan, yung profession mo doon dahilan nandyan sa election na every 3 years lang nangyayari. Yung iba naman natatakot, namamatay mismo sa sa paninilbihan sa eleksyon. May kinakasuhan. Tsaka kasi din po, usually po ang teachers kasi napag-iinitan din ng ating mga supporters ng mga politicians. Minsan kasi hindi rin naiintindihan. Kasi pag sinunod po talaga yung mga rules, ng COMELEC sa pagpapatupad ng butuhan, talagang napaka-stricto. Just kumbaga,
na hindi naiintindihan o kaya nami-misinterpret ng mga leaders, political leaders, no, na mga botante na ito ay pumapanig sa kung kanino, no? Hindi po 'yan sa palagay ko walang katotohanan 'yan, ano? Dahil yung teacher naman talaga ay gumagampan ng kanilang tungkulin ayon mismo sa sinasabi doon sa mga rules and guidelines ng COMELEC, no, kung paano ipapatupad yung butuhan. So, yun, kumbaga, grabe yung ano nila, no? Yung effort, nag-exert sila ng, kumbaga, effort nila, no? Para maging mapayapa lang yung halalan, no? So, ang ating panawagan dito na sana naman na matugunan yung kahilingan ng mga teachers na i-release na o bakit pa nagkakaproblema itong mga cash card na yan doon sa land bank na hindi pa nila nakukuha yung karagdagang bayad, no, o kabayaran doon sa election service nila na ginawa noong May 9 local and national elections. Okay. Yan. Ano pa ba yung mga tanong natin na kasama? Yung isa pong question na nakarating din lang, yung bakit daw po pag bago kang guro, bago ka pasado, bagong bagong passer ng LET. Di ba po, nakapasar ka. Tapos, once na magtuturo ka na, or may designated area ka na, bakit po usually ang first area is a remote area? Para po sa bagong teachers. Opo, yun po talaga. Usually, naranasan ko rin yan eh. Opo, bakit yun, sir? Parang... para mahasa or ano po? Hindi naman siya sa mahasa, kundi para bang na-humanize yung yung mga policy ng departamento. Kasi ganito po yan, na nangyari kasi yan dahil na yung mga teacher na matagal na rin doon sa lugar, no? Na kailangan mo na rin ililipat no? Po. Na binibigyan din ng consideration. Parang gano'n, no? Yung consideration dito yung nagpe-prevail, no? Na, sige, discretion ng district supervisor na itong si applicant, doon muna natin ilagay sa lugar na kung saan may teacher din doon na matagal na rin, almost mga 5 years to 2 years na hindi pa rin nalilipat. Yung parang gano'n, ano? Kasi, pag meron naman patakaran dito na kung saan yung bakante, doon talaga sila ilalagay. Ito yung bago ngayon, no? Opo. Oo. Pero yung mga yung mga question na bakit doon sa mga lugar, siguro kung doon yung bakante, doon talaga siya ilalagay. Pero meron naman tinatawag na kino-consider din na parang arrangement na lang, no? Baka pwedeng bigyan din natin ng pagkakataon yung matagal na sa lugar na mailipat din, no? Kasi napakasaklap din, masakit din. Kahit ako, matagal ako sa lugar, napakalayo. Tapos, yung mga bagong na-hire, porket doon yung bakante, doon nilalagay. Doon sila sa city. Okay. Kung titingnan natin, no, questions, dahil sinunod yung policy na kung saan yung bakante doon. Kaya lang, magpapaabot din ako ng claimor na... So, ibig mo, Sir Benny, sabihin, parang in favor na lang din doon sa seniority. Seniority, parang gano'n. No? Consideration yan. No? Consideration na lang. Na kumbaga, bilang junior ng isang senior, kumbaga, kailangan mo din magbigay-gaan. Si kasama ang Jetro, pag ma-assign yan sa doon talaga ang niya. Hindi, no? Yung talaga, yung patakaran, yung policy ngayon, na kung saan yung bakante doon, ilalagay yung noon pa talaga yan, sir. Yan na talaga ang pero mayroon naman nangyayari na kailangan mo i-consider. Yun na nga, kung matagal na sa serbisyo. Yun. At saka, naman, na may mga attitude din yung mga teacher, no? Yung previous administration ng Department of Education dito sa Masbate na ito yung naging reason. Bakit daw marami yung mga outdoor applicants, meaning na yung mga teacher na galing sa ibang probinsya na tinatanggap dito sa Masbate. Mayroon taga Bohol, may taga Minlan Bicol, may taga Quezon Province. May incidents yun, po. Minsan,
tinanong din natin yan at nagpalabas din tayo ng official stand to stop na dyan sa ganong klaseng hirings, no? Give priority doon first sa mga priority. taga, no? Opo. Give priority naman doon sa Kaya mga... pala, kasi may friend po ako na from Albay, Ah. tapos nagulat ako kasi, sabi niya, nagtuturo daw siya sa Mobo Masbate. So bakit paano na Para pulang naging, naging open door policy yung division office noon na okay, binibigyan ng ng puwang yung mga applicants from other provinces. Hindi naman po ata. Oo, samantala marami naman yung qualified. So anong reason? Yung sinasabi na dahil daw ayaw naman ng mga applicants na i-assign sa mga malalayo. Possible ganun ba? Posible ganun din, na may mga Parang ayaw din tonto niya. rin, Oo. opo. Siyempre nabigyan yung pagkakataon yung Diba? But this time talaga, in-stop na, no? Parang natigil na ito sa bagong administration ng Department of Education. Natigil na itong pag-hire ng mga applicants from other provinces, no? At binibigyan talaga ng pagkakataon yung mga taga-Masbate mismo. Ngayon, ganito, sige, tanggap mo ba na doon kayo assign? O hindi, wala kami magagawa. Okay. Basta ito, binibigay sa inyo. Parang ganun. Parang it's up to you na lang. It's up to you kung tatanggapin mo. Meron talagang ayaw doon sa San Pascual. Ayaw talaga Ayaw na nila. tanggapin. Sige, maghintay ka. Kaya din po pala yung friend ko, parang nasa Albay na talaga siya. Sabi niya, pero before, sabi niya, nag-serve ako dyan, naging teacher ako sa Mobo, Masbate, pero from Albay siya. Anyway, pag ma-assign ka naman sa malalayo, siyempre mag-prevail din yung tinatawag natin na localization law, no? Kailangan transfer ka talaga doon sa lugar mo. Tsaka sir, na-mention po yung humanity. Ang pinagamin ko kasi doon yung humanity. Pag bagong teacher ka kasi sabi mo parang maano din yung pagiging humanity. Siguro, kumbaga, nilalagay din po kayo sa mga area na ganun para malaman nyo kung paano makipag-communicate sa mga upper. Pwede rin. Di po ba? pwede Kasi may mga rin. teacher po baga na kahit bagong teacher pa lang, parang kung may asta, di ba po, matagal na sa serbisyo. Pero pag nilagay ka doon sa lugar na yun, at least ma-compose mo din ang sarili mo kung paano ang pagbabago. So, kung mga talagang able ka naman talaga na potential ka sa isang lugar, bakit naman hindi ka ilalagay doon, no? Parang gano'n. Kaya dapat bilang isang guro pa din, mag-aral pa din na para masanay sa para daw po masanay sa umma. Bakit sa umma? Masaya, no? Kasi I've done for almost ilang taon yun, and until now, ato pa ako na hinahinay lang ako na ako. Nasa remote barangay pa rin ako, no? Pero masaya ang tutusin, no? Na nakakasama mo talaga yung mga community. Kung paano mo i-handle yung mga community, yung iba't ibang kultura, yung iba't ibang attitude ng mga barangay. So, yung barangay community. Tsaka pag pag nagustuhan ka rin kasi ng isang komunidad, parang ayaw ka din nila bitawan. Yan. Even sila, parang din na, dito ka na lang sir, or dito ka na lang ma'am, kasi mas sanay na po kami sa'yo na nandito ka. Ayun, no, iba-iba talagang iba-iba yung atmosphere ng bawat lugar na mapupuntahan mo. Pero ikaw Sir Benny, bilang isang principal, gusto mo din po dito sa city? Of course, It's a personal question na lang ha. Why Gusto not? mo din, Sir Benny? Pag magkataon, pag may mga oportunidad, bakit hindi, no? Ilang years ka na po dun sa mo? Siguro 15 years to be exact, no? Tagal naman. 15 years? Yeah. Mga bagong teachers, napapakinggan niyo po ba si Sir Benny? Siya nga daw po, 15 years na, pero still, nandoon pa rin siya sa area kung saan. Kaya nga. Wag na sa UMA. Ano yun, Chet? Wag na sa UMA. Sa city naman. And then, kasi I'm native, kumbaga yung native place ko mismo yun. Yun naman kasi ang kanyang kwento. Hometown. Anyway, kung kailangan mo yung yung mga, siyempre, kailangan mo rin na hindi naman habang panahon gano'n na lang. Magkaka-interest ka rin naman lumipat doon na malapit doon mismo sa pamilya. Diba? So, pagbigyan ako halimbawa, mabigyan ako ng pagkakataon, so bakit hindi?
Ganun pala yun. Okay, oo. I see. Anyway, so, ayun na nga po, nagsasalita po tayo dito, hindi po bilang official o authority ng DepEd, no? But nandito po ako bilang anchorman ng programa at saka bilang sumusunod po sa aming advokasya sa Alliance of Concerned Teachers. No po. Now, ano pa ba? No? Mga bagong good news or bad news para sa lahat? Ano po ang good news from news ba? the teachers Ay, ngayong June? yung good news galing pala natanggap pala nila yung yung kanilang bonus. Kaya pala. Yes. Now I know. Major Jet. bonus, opo. Naririnig mo ako. Kaya pala. Natanggap yung major Opo. bonus. At saka alam mo ba na walang bawas yun, Equivalent Pag to sinabi- 1 month salary. No? Yun ang katanong. Sinagot mo na po, sir. Bakit? Yun sana yung tatanong. Pag sinabi pong mid-year bonus, the whole month or kalahati lang ba ng 1 month salary mo? Noon, ganun yan. Kaya ako nagtatanong. Ngayon po. Tapos, ngayon, buo na po. Buo na siya. Di ba, monthly salary mo is 25,000. So, 25,000 yung Sir Benny, pag bago ka pa lang po bilang isang guro, magkano po ang first salary? It's around 18,000. 18,499 yata. Ganon. Parang ganun. Something like that. 18,000. Pag principal, off the record. Opo. Ako hindi na no comment. No comment. No reaction at no all. reaction na lang. Basta punta na lang tayo sa... Si Jetro, talagang Punta personal na lang tayo question sa naman yung Jet, oy. Well, yan. Sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers as Regional Secretary General po ng ACT Bicol. So, gusto po ko pala ipaabot yung pagpapasalamat namin sa lahat na tumulong, bumuto, nagsuporta, nagbigay ng suporta sa ACT Teachers Party List, no? So, we're very grateful dahil umabot po tayo ng 1,000,018, no? Na nag-qualify po sa 2 representante natin sa Congress. In the person of Congressman Antonio Tino at Ma'am Franz Castro. Itong si Ma'am Franz Castro, Lynn, master teacher 3 siya, no? Talagang teacher siya, no? Teacher siya. So siya na yung nahirang na congresswoman ng ACT Teachers Party List, no? So, yun, kumbaga malaking karangalan at saka malaking pagkakataon na nabigyan ulit ng pagkakataon na madagdagan yung representante natin sa Kongreso at nang sa ganon, maglalakas yung boses ng mga kaguruan at alam naman po natin na natamasa na po natin ang mga ilang benepisyo o bunga ng ating pakikipaglaban sa Kongreso, yung mga tax exemption ng mga bonuses, yung chalk allowance, clothing allowance na nadagdagan at ito nga ang pagsasabatas ng compulsory election service. Ito po ay bunga po ng pakikipaglaban ng mga guro through representation natin sa Kongreso. So sa muli po pinapaabot ng Alliance of Concerned Teachers Bicol ang pasasalamat sa mga taga-Masbate na umabot po ng 13,863 votes yung ACT Teachers Party List. Nakapangalawa po sila sa Ako Bicol. Okay? So ito naman ay dahil sa tulong. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung tulong ni Pres Dadong na in-endorse niya mismo yung ACT Teachers. Hindi lamang marami pong grupo. Yung Trimedia Club nag-endorse sa ACT Teachers. No? At yung mga... para sa mga guro. Sa mga guro. Yan. So, gumawa lamang po tayo ng kabutihan sa ating mga serbisyo, no? Gawin natin ang nararapat, no? Habang inilalaban natin ang ating mga karapatan at kagalingan. Huwag naman nating iabuso na porket tayo ay member ng ACT, mag-aabuso tayo. Hindi po. Sinusunod natin ang anuman ng mga patakaran, policy ng Department of Education, no po? Habang inilalaban natin po ang ating mga karapatan at kagalingan sa Kongreso. So, medyo inabot na po tayo ng ating pansamantalang pamamaalam
sa ating programang ACT and Unite. Nawa po ay nakapagbigay din kami ng mga impormasyon na inyo pong nalaman, no po, sa aming pong programa ACT and Unite. Sinasabi nga natin na kailangan natin yung pagkakaisa at siyempre po ang kaukulang aksyon sa ating pagkakaisa. Kasamang Lynn, may mga papaabot po. Anyway, may babating lang po ako at magpapasalamat din po ako pala doon po sa palaging nag-reviews ng aming page, doon po sa MCDBN page and MCDBN Masbate. Maraming salamat po sa inyong lahat. And anyways po doon din sa mga parents and teachers na may gusto po kayong ipaabot na questions para po mapag-usapan natin dito sa programa po ni Sir Benny na ACT and Unite, kasi para po sa inyo ito, para din po mas maliwanagan ng mga magulang, ganun din po ng mga teachers kung ano ba ang dapat nating gawin, lalo-lalo na po malapit na po ang pasukan. Maraming salamat po. Okay. Sa inyo pong lahat, happy Sunday po sa inyo. Blessed Sunday, everyone. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher. MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate will inform about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay ginubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan sa anumang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwa at kayakap ng mga Masbateño sa ipagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at napang-abuso sa kapangyarihan. NCDBN, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDB Network, ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas Rio City.